Hi, good morning, good afternoon, o good evening. Isang sulok man tayo sa mundo. Ito naman po tayo sa ating a-minute devotion. So, our verse for today is taken from 1 Peter chapter 1 verse 7. So, I will read that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So it's very clear that it is the most precious, important to our living God, to our Lord Jesus Christ, is our faith. Hindi niya kailangan nung ano pa man, kundi ang ating panampalataya sa Kanya. So, katulad ng katulad ng halaga ng isang gold, more than pa doon, mahigit pa ang halaga ng ating panampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon. Napakahalaga ng ating panampalataya sa ating Panginoon. So, more than uh, uh, ano pa mang bagay sa mundo na to na natatamasaan ng mayaman. So, ang kayamanan natin, mga kapatid, ang ating panampalataya sa ating Panginoon. So, katulad ng isang ginto sa ating panampalataya, katulad ng isang ginto na nadadarang sa apoy, kung ano man yung matira, iyon tayo. So, it is really good. So, ano kasi sa Tagalog, kung ano mang pinaka-ibig sabihin ng panampalataya. Gaano ba kahalaga ang panampalataya? Sabi dito sa Hebrew chapter 11 verse 1, ay nangangahulugang ang panampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan o katibayan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So napaklaro, even hindi natin nakikita, tayo may panampalataya. Sabi nga ng Panginoon, mas mapalad yung taong hindi siya nakikita pero may mapanampalataya. So mapalad ang may mapanampalataya, ang taong may panampalataya. So nagpapaliwanag na ang panampalataya hindi basta paniniwala lamang, hindi paniwala, kung isang matibay na pagtitiwala, pinakamatibay na pagtitiwala natin sa Panginoon. Kung isang matibay na pagtitiwala, so assurance sa mga pangako ng Diyos at isang konkretong patunay, convincing evidence, na katulad na panahon ni Abraham, katulad ng panahon ni Moses, katulad ng panahon ni Job, kapanahonan ng mga mga tao dati na may malalim na relasyon sa ating Panginoon, sa Diyos. So napakahalaga ang pagtitiwala sa Kanya. So itong convincing evidence ng mga bagay na hindi nakikita na nagiging gabay sa pagtiwala at pagkilos kahit sa pisikal na patunay. So napakahalaga ang panampalataya. So napaka-powerful din ng ating panampalataya kung may relasyon tayo sa ating Panginoon. So, kung may intimate relation tayo sa Kanya, so kung kilala natin ang Diyos, kung kilala natin siya, so, pag may time ako, isi-share ko kung paano tayo magkaroon ng intimacy sa Kanya. So, itong takil na to, ito yung dapat nating isabuhay, isa puso natin na magtitiwalaan tayo sa Panginoon. So, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, di ba, marami siyang pinagaling na may mga karamdaman, may mga sakit. Dahil sa panampalataya, yung babaeng na dinugo ng 12 years, humawak lang sa dalayan ng Panginoon, sa pinakadulo ng damit ng Panginoon, at gumaling. At yung mga bulag, yung bulag na pinanganak na bulag, yung mga lumpo, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sila'y gumaling. So napakahalaga ang panampalataya, mga kapatid. So napakahalaga. So ano naman, and the most important in Psalm chapter 9 verse 10, those who know you, Lord, will trust you. You do not abandon anyone who comes to you. So kung sino yung nakakilala sa Panginoon,
hindi niya abandon. So, will trust. So, itatalakay po natin yan mga kapatid. So, itatalakay po natin yan na magkaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoon. So, napakalaga na panampalataya, sabi nga, we walk by faith, not by sight. Lumakad tayo na may panampalataya at hindi natin titignan ang mga nakikita natin. Sabi nga, basahin ko lang sa 2 Corinthians. I think 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. So basahin ko siya. 2 Corinthians verse 16 to 18, ito na siya. Verse 16, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceedingly an eternal way of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So it's very clear na hindi man natin nakikita kung may panampalataya tayo. Ito yung habang buhay. So panghabang buhay. So eternal means may habang buhay. So it's very clear na matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. So let us pray. Dear Heavenly Father, God, Lord, we thank you, Lord God, for your word today, Lord God. Lord, teach us, Lord God, to walk by faith, not by sight, Lord. Teach us, Lord God, to be more patiently waiting and trusting to you, Lord. And Lord God, help us, Lord God, to have more faith to you, Lord God. And Lord, pagtibayin niyo po ang panampalataya, Panginoon God. Kung ano pong nakikita namin sa mundo nito, Panginoon God, hayaan mo, Panginoon, na yung hindi natin nakikita, pero nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon God. Ito po yung pinakamalaga sa inyo, Panginoon God. I know, Lord God, Lord, turuan niyo po kami makilala ka pa, Panginoon God. Magkaroon pa kami ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoon God. Magkaroon pa kami ng pagkakakilanlan, Lord God, sa inyo, Lord God. Lord, through your Holy Spirit, Lord God, help Holy Spirit, the living God, empower us, lead us, Lord God. Lord, kung sino pa man nakakapanood dito ngayon, Panginoon God, Lord, help them, Lord God, to trust in you, Lord God. Help us, Lord God, to trust you, Lord God. Lord, na ang aming buhay, Lord God, ay aalay lamang sa inyo, Panginoon God, sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Pagtibayin po ang panampalataya sa inyo, Panginoon God. Lord, we thank you, we praise you, Lord God, bless you, Lord God, sa lahat ng kapaanan, Panginoon God. We love you, Lord God. We thank you, we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless.